Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay DM3XT. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Sa Hillside Villa, kapag ang Daw 12 ay huminahon upang makuha ang kapangyarihan ng Shengli, ang Aaron ay nananatiling malapit sa Daw 12 dahil may isa pang puwersa sa Daw 12. Ang Aaron ay nag-aalala na ang dalawang puwersang ito ay magtaboy sa Daw 12 at magdulot ng pinsala sa katawan ni Daw 12. Kaya hindi siya nangangahas na pabayaan ang Daw 12 upang maiwasan ang anumang aksidente. Sa oras na ito, dumating si Fei Langsheng nang hindi inanyaya at dumiretso sa silid ni Daw 12 na may kakaibang kulay sa kanyang mga mata. Fei Langsheng, lalo kang walang galang. Hindi ka man lang ba kumatok bago ka pumasok? Malamig na sinabi ni Han Sanchen na ito ang kritikal na panahon ng Daw 12 at hindi maaaring maapektuhan ng anumang mga kadahilanan. Ang panghihimasok ni Fei Langsheng ay halatang may tiyak na epekto sa Daw 12. Hindi nagsalita si Fei Langsheng, ngunit tinitigan niya ang Daw 12. Sa kanyang matinding kalagayan, madali niyang maramdaman ang dalawang puwersa sa Daw 12. Una, tulad ng dalawang gisantes, siya ay dahil sa punong tanggapan ng grupo ng mga itim na tupa, at isa pang puwersa, kahit na hindi niya alam kung saan siya nanggaling, ay pamilyar sa parehong kapangyarihan gaya ng mundo ng Xuanyuan. Nagtataka ito kay Fei Langsheng, paano magkakaroon ang Daw 12 ng kapangyarihan ng mundo ng Xuanyuan. Ipinasa mo ang iyong lakas sa kanya. Naghihinalang tanong ni Ferlingson. Ikaw ay isang malakas na tao sa matinding kapaligiran ng pag-aaral. Hindi mo ba naiintindihan kung anong pinsala ang may dudulot sa kanya ng ganitong paraan? Sabi ng Aaron Light. Sa kapangyarihan ng iyong banal na kaharian, ang kanyang katawan ay ganap na hindi matiis, at tiyak na sisabog at mamamatay. Sinabi niya, nagawang kontrolin ni Aaron ang kapangyarihan ng banal na kaharian dahil ang kanyang mga buto ay ganap na nagbago. Noong nasa Xuanyuan World siya, bininyagan din siya ni Tianlei, kaya nakontrol niya ito. Ngunit iba ang Daw 12. Sinusubukan ng katawan ng tao na kontrolin ang kapangyarihan ng banal na kaharian, na walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Kung alam mo, paano mo nasasabi ang mga ganyang katangahan? Sabi ni Aaron. Alam din ni Fei Langsheng na imposible ito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagkaroon ng kapangyarihan ang Daw 12 sa mundo ng Xuanyuan, at napakalakas nito kaya naiisip niya lang. Dahil wala itong kinalaman sa iyo, bakit siya naging ganito? Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Fei Langsheng, kung maa-absorb niya ang lakas na ito, malamang na maabot niya ng direkta ang lakas ng Wu Dengjing. Kahit ako ay hindi pa nakakamit ang lukso ng kaharian na ito. Ikaw, Aaron, sinabi, bakit mo gustong ihambing, ikaw ay napakalakas. Alam ni Fei Langsheng na hindi siya kasing lakas ng Aaron, ngunit kakaiba ang kanyang talento sa mundo ng Xuanyuan. Talagang siya ang pinakabatang tao sa mundo ng Xuanyuan na umabot sa pinakamataas na antas ng pag-aaral. Ito ang dahilan kung bakit ikinukumpara niya ang kanyang sarili. Ginawa ko ang pinakamababang edad ng Xuanyuan World's Extreme Division, ito lamang ay sapat na upang ipakita ang aking talento. Siyempre, qualified naman akong ikumpara sa kanya. Sabi ni Ferlingson. Hindi ito itinatanggi ng Aaron, dahil alam na niya ang tungkol dito. Si Fei Langsheng talaga ang pinakamatalinong tao na may napakalakas na talento. Sayang naman ang talent kaysa kay Shengli. Banal na kastanyas, sabi ni Aaron. Biglang lumingon si Fei Langsheng upang makita ang Aaron. Noong nasa Xuanyuan World siya, sinundan niya ang Aaron.
Hinahangad niya ang banal na li ng Aaron. Pagkatapos ng muling pagsilang ng Aaron, naisip ni Fei Langsheng na ang Aaron ay walang ganoong bagay, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon pa rin siya nito. Mayroon kang banal na kastanyas. Nagtatakang tanong ni Fei Langsheng. Kakaiba ba? Tanong ni Aaron. Sa madilim na kagubatan, tinamaan ka ng kulog. Paano magiging buo si Shengli? Sabi ni Furlongson. Hindi maaaring ipaalam ni Han Sanchen kay Fei na si Shengli ay nagmula sa lupa. Kung hindi, gagawin niya ang apocalypse sa langit. Bukod dito, ang mga taong iyon ng apocalypse ay ganap na walang kakayahan na pigilan ang Fei Langsheng. Ang banal na kastanyas ay isang banal na bagay. Paano ito masisira ng kulog? Sa tingin mo, mababaliit mo lamang ang banal na kastanyas. Nakangiting sabi ni Aaron. Para kay Fei Langsheng, ang Shengli ay isang maalamat na bagay. Hindi niya talaga ito pagmamayari, kaya talagang hindi siya sigurado kung si Shengli ay sisirain ni Tianlei. Ngunit ngayon isang bagay ang tiyak, Aaron, dahil mayroon pa rin siyang Shengli, ang kanyang paghahangad sa banal na kaharian ay mas malayo pa. Gawin ang mga tuntunin, sabi ni Fei Langsheng kay Aaron. Aaron smiles. Ang babaeng ito ay nagnanais ng kanyang banal na kastanyas noong siya ay nasa Xuanyuan World. Ngayon alam niya na mayroon pa rin siyang banal na kastanyas. Hindi niya palalampasan ang ganoong pagkakataon. Siyempre, marami pa ring mga banal na kastanyas ng Aaron, ngunit kung ibibigay ang mga ito kay Fei Langsheng ay isang malaking problema. Gusto mo bang maabot ang banal na kaharian na may banal na kastanyas? Tanong ni Aaron. Hindi itinago ni Fei Langsheng ang kanyang pagnanais, sinabi, ang kapangyarihan ni Shengli ay tiyak na magpapalakas sa akin. Ang Supreme Master ay ang banal na kaharian. Hanggat ako ay maaaring maging mas malakas, ako ay makakalapit sa banal na kaharian ng walang hanggan. Dahil sa mga salita ni Fei Langsheng, kumislap ang mga mata ni Aaron sa panghahamak. Naisip niya na ang banal na kaharian ay napakasimple. Maaabot niya ang banal na kaharian sa pamamagitan ng pagkain ng isang banal na kastanyas. Napakawalang halaga ba ng natatanging banal na kaharian sa mundo ng Xuanyuan? Masyado kang simple. Ang kapangyarihan ng Shengli ay hindi gaanong mahalaga sa iyo, at hindi nito mapapabuti ang iyong lakas. Sabi ni Aaron. Si Fei Langsheng ay hindi naniwala sa mga salita ni Aaron, dahil sa kanyang opinyon, ang dahilan kung bakit naabot ni Aaron ang banal na kaharian ay dahil kinain niya si Shengli. Kung hindi, paano niya maaabot ang maalamat na banal na kaharian? Xuanyuan mundo hindi mabilang na malakas, kung paano siya ay naging isang banal na kaharian. Upang sabihin walang kinalaman sa Shengli, pinatay Fei Langsheng siya din ay hindi nais na maniwala. Natatakot ka ba? Sabi ni Furlongson. Natatakot. Nagpakita si Aaron ng naguguluhang ekspresyon at sinabing, ano ang kinatatakutan mo? Natatakot akong maabot ko ang banal na kaharian, at natatakot ako na hindi ko na ako makontrol pa. Sabi ni Furlongson, may natural na hangin. Tumawa si Aaron. Matatakot ba siya sa kaligayahan? Sa kanyang mga mata, si Fei Langsheng ay isa lamang nunal na langgam. Paano siya matatakot? Kaya pala nagagawa mong maging malakas na Diyos dahil kumain ka ng holy chestnut, kaya ayaw mong ibigay sa akin. Nagpatuloy siya. Kung sasabihin natin na ang Aaron ay nakarating na sa banal na kaharian, wala itong kinalaman kay Shengli. Tinutulungan lang ni Shengli ang Aaron sa kanyang maagang paglilinang. Ang dahilan kung bakit naging napakalakas ng Aaron ay nauugnay sa balangkas. Ang pangalawa ay ang lakas ng banal na palakol ng punong tanggapan na isla ng organisasyon ng itim na tupa. Kung hindi nito hahayaan ang banal na palakol na makilala ang master at masipsip ang kapangyarihan ng banal na palakol, ang Aaron ay talagang imposibleng makapasok sa tunay na kaharian ng Diyos. Since you think so, I'll let you have a try. Sa pamamagitan nito, ang Aaron ay nagtapon ng isang banal na kastanyas. Ang Fei Langsheng ay parang isang kayamanan. Isa itong sagradong bagay na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na kagubatan. Magagawa lamang ito sa gitnang lugar kung saan walang nang ahas na lumapit. Sa wakas nakuha niya ito ngayon. Nakaayos na ako ng spirit array para sa iyo. I'll find a place to shut up. Don't disturb me during this time. Sa mga salitang ito, iniwan ni Fei Langsheng ang kaganhawahan ng Dao 12. Walang pagpipilian si Han Sanchen kundi ngumiti. Masyado siyang umaasa para kay Shengli, at ang kabiguan na darating sa huli ay tiyak na magpapahirap sa kanya ng isang malaking dagok. Gayunpaman,
wala itong kinalaman sa Aaron. Kung tutuusin, si Fei Sheng ay walang iba kundi isang lingkod sa kanya. Mas nababahala ang Aaron sa kasalukuyang sitwasyon ng Dao 12 kaysa kay Fei Sheng. Ang dalawang puwersa ay bumuo ng komprontasyon at pagbubukod sa katawan ng Dao 12 na nagpapakita na ang dalawang puwersa ay hindi pinagsama sa isa't isa. Upang pagsamahin ang dalawang puwersa, gumugol si Han Sanchen ng 3 taon, sa panahong iyon ay sumabog siya ng ilang beses at namatay. Ngayon, kahit na ang dalawang puwersa sa Dao 12 ay mas maliit kaysa sa Aaron, hindi pa rin ito mabata para sa konstitusyon ng Dao 12. Nang makitang mabibigo na ang Dao 12, kinailangan ni Aaron na kontrolin ang dalawang puwersa sa kanyang katawan. Sa kontrol ng kapangyarihan ng Aaron, ang dalawang puwersa sa Dao 12 ay biglang huminahon ng husto. Pagkatapos ng isang buong gabi, tinulungan ng Aaron ang Dao 12 na pagsamahin ang dalawang puwersa. Sa tulong ni Shengli, ang kaharian ng Dao 12 ay direktang na-promote sa kaharian ng 6 na ilaw, na malayo sa kaharian ng 5 ilaw na binanggit ni Fei Sheng. Nang imulat ni Dao 12 ang kanyang mga mata, ang unang pangungusap ay pasalamatan si Aaron, dahil nararamdaman niya ang pagbabago ng lakas sa kanyang katawan. Tuldok, alam din niya na hindi kakayanin ng kanyang katawan ang pagtanggi ng dalawang puwersa kung hindi kinuha ng Aaron ang pagbaril. Niligtas mo na naman ako. Sabi ni Dao 12. Di ba sabi mo akin na ang buhay mo? Dahil ayaw kong mamatay ka, tiyak na wala kang karapatang mamatay. Sabi ni Aaron. Ngumiti si Dao Shir, at hindi na nagpasalamat. Sa oras na ito, ipinakita ni Aaron ang isang nahihiyang ekspresyon, nagtanong si Dao 12, kung kailangan mo ng anumang tulong mula sa akin, buksan mo lang ang iyong bibig, ang buhay ko ay sa iyo, at may iba pa akong hindi magagawa para sa iyo. Tulungan mo akong mag-isip kung paano papayagan si Ivory na manirahan sa Hillside Villa. Sabi ni Aaron, mula sa hanay ng mga espiritu, upang hayaan si Ivory na magtanim, kailangan nating hayaan siyang manirahan sa Hillside Villa. Gayunpaman, sa opinyon ng Aaron, ang panukalang ito ay masyadong biglaan para kay Ivory. Hindi niya alam kung paano magsalita. Ito, makikita rin sa Dao 12 ang kulay ng kahihiyan. Pagkatapos ng lahat, si Ivory at Aaron ay walang relasyon. Sobrang abrupt talaga na tumira siya sa Hillside Villa. Bahala ka, matutulungan mo akong mag-isip. Direktang ibinigay ng Aaron ang sakit ng ulo na ito sa Dao 12. Si Dao 12 ay may isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Kung ang isang bagay ay malulutas sa pamamagitan ng puwersa, ang Dao 12 ay hindi kailanman magsasabi ng anuman. Hindi siya natatakot kahit na umaakyat siya sa bundok at bumaba sa dagat ng apoy. Pero nagpapaik ang utak niya. Gusto ni Han Sanchen na pumunta si Ivory sa Hillside Villa sa pag-asang makakapag-practice siya ng hakbang-hakbang. Pagkatapos ng lahat, ang Shengli ay isang sapilitang pagpapahusay ng mga panlabas na puwersa. Ayaw ni Han Sanchen na masaktan ang katawan ni Ivory dahil kay Shengli. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.